Guys, good morning. Papasok na tayo. Nagising na rin yung baby namin. Kasi may ano siya, may sinat. Tsaka may ubo. Wawa naman, no? Oh, kiss na ako. Kiss na, daddy. Dali. Kiss na. Sarap. So yan, pasok na tayo. Bye. Bye. It's Wednesday. What? What? Appear. Ha? Ay, hindi ko na-check. Kung ano. Hindi ko na-check yung 11 ngayon. Tapos mamaya pag-uwi natin sa hapon ay 17. Okay na rin. Wag lang mahangin talaga. Pag mahangin kasi yan, medyo mararamdaman natin yung lamig. Pasok na tayo. Yan. Maganda na yung weather ulit. Pero kaninang madaling araw guys, umulan hanggang alas 5. And from ano yun? From 11 PM to 5 AM. Putik talaga dito sa likod namin. Grabe oh. Lagi madumi sa sakyan talaga. Okay guys, good morning again, no? Sa lahat ng mga subscribers namin dyan, good morning guys. At tayo papasok na naman. It's Wednesday. Yan, so may deadline tayo ngayon, kaya agahan natin ang pasok. Hindi pa naman siya totally 100% talaga. Deadline lang for 75%. Ayan, so let's go. Yan, so yun nga guys, no, kahapon nag-hail. Hindi ko lang sure kung nag-hail sa sa bandang Chinook Station. Pero kasi nakita ko sa mga video kasi ng mga kasama ko at sa mga kaibigan ko sa mga part ng Somerset. Yan diyan. Nag-hail din doon kay Ate Helen eh. Tapos sa downtown, yun nga yung video ni Emma. Kung napanood niyo yung isang vlog namin, nag-hail yun. I think 2 minutes niyang ni-record yun eh. Yun, so ganito dito guys, no? Kahit na summer na, ako, may mga ganyan-ganyan ano pa talaga. Kasi last year guys, naalala ko, no, nung pa kami sa kabilang bahay, ano rin yun eh, parang patapos na ata yung summer nun. Yun, mas malalaki yun, talagang grabe yun, mga ganito ata. Kasi nung nag-hail na yun, nandun kami sa bahay. Buti na lang, nasa bahay nga kami guys, no? Hindi ako lumabas noon. Kasi kung hindi, yung mga kapitbahay namin nagkaroon ng mark. Pero maliliit lang naman. Kasi dito, pagka malalaki yung hail talaga, nako, may tendency mabasag yung windshield nyo, yung mga body ng sasakyan nyo, talagang yupi-yupi, ganun dito. Kaya minsan, yung mga old cars, especially pag mga nasa bandang northeast, may kita nyo maraming mga parang dimple-dimple doon sa mga hood nila, saka sa bubong. Gawa ng hail yun guys. Kaya dati nung nagtitingin-tingin pa lang ako ng sasakyan sa Pilipinas, yun, ang daming mga hail nga na binibenta. Mura siya, pero yun nga lang, parang ang pangit tignan, no, na ganun-ganun yung sasakyan mo. Ayan. Tsaka mas mataas ata ang insurance pag nasa part ng northeast. Hindi ko sure, no, sa mga nasa northeast dyan guys, no, comment nga kayo kung yung mga insurance nyo ba is matataas. And dapat covered ata ng insurance nyo, no, pag mga ganyan. Yun nga lang, mas mataas yung insurance nyo pag dineclare nyo kasi yung na dapat i-cover yung mga hail nga na yan. Kasi malaking bagay guys pag may insurance kayo, pag covered yung yung mga hail. Kasi once nagkaroon nga ng hail at nagkaroon ng damage yan, pwede nyo i-claim. Mapapayos yung sasakyan nyo. Kasi naalala ko si Kuya Darnell na nasa taga Northeast yun, yung ka-work ko dito sa warehouse dati. Kakwentuhan kami dati.
yun nga, na-hail yung ano niya, yung windshield niya, basag daw talaga yung windshield niya. Tapos yun, yun na lang naman yan daw nila sa ano, sa insurance nila. Tapos yun, pinaayos. Kaya sobrang mahal ng mga insurance ito guys. Dito na lang sa amin din nung lumipat kami dyan, tumaas yung ano, insurance namin. Kasi nga daw parang medyo itong part daw namin na to is more on ano sa accident, ganyan, prone sa accident, kaya mas tinaasan ng konti. Kasi kung naalala ko parang ang insurance namin ni Emma is nasa 190 siguro, hindi, mga 205 ata a month nung dati yung sa Dodge, pero ngayon nasa 295 konti lang naman yung difference. Tapos every year yun guys, kapag wala ka namang disgrasya or claim, mababa yun. So habang tumatagal, mas liliit yung ano, yung insurance mo. Basta wala kang wala kang accident or something, ganun yun. The more na tumatagal ka mag-drive dito, mas mababa yung insurance mo. Yun yung pagkakaalam ko. Basta wala kayong walang accident. Kasi meron din akong friend yun si Arman, yung nagpasok sa akin sa warehouse. I think na aksidente yun mas nagmahal yung niya, yung insurance niya. Sobrang ang laki ata, parang ganun. Yun lang ang problema guys, pag na-aksidente ka dito, nabangga ka, tataas yung insurance mo talaga. Normal naman yun, ganun talaga, diba? Kahit naman sa Pilipinas ganun once na nag-claim ka, syempre kumbaga sisingilin din nila sa inyo yun paunti-unti nga lang. Pero isipin nyo, kung hindi ka na-accidente, walang nangyari sa sakyan mo, tapos palagay mo ng 200 a month, laki din ang kinikita ng mga insurance company kapag hindi ka talaga na-accidente nga or hindi ka nag-claim. Laki, isipin mo 200 ka isang buwan, times mo sa 12 kano yun, di ba? Pero syempre, kailangan talaga dito guys may insurance, kasi hindi mo naman masabi talaga yung aksidente. Kahit anong ingat mo, kapag may makulit ka na kasabayan sa daan, edi yari ka. Ang mahal pa naman dito, magpagawa ka lang ng sasakyan, napakamahal. Magpa-change oil ka lang, napakamahal. Kaya yung iba talaga dito, sila na lang din yung nagpapa-change oil. Kasi ako guys, actually gusto ko rin, ako na nga lang, pero may warranty kasi ako. Hindi ko kasi sure guys, kapag ako nag-change oil, tapos may warranty kasi ako dito nga sa dealer ko, hindi ko alam kung mabuvoid yun comment nga din kayo guys. Kasi kung ako mag-change oil, napakadali lang talaga. Kasi dati, sino ba nag-change oil sa akin? Yung kaibigan ni Jason, binayaran ko lang ng $30, tapos ako na bumili ng oil. Magkano lang naman yung oil, tapos filter, diba? Pero kasi syempre under pa kami ng warranty up to 150 kilometers ata itong warranty namin na to. Kaya medyo nadagdagan din yung ko dun yung bayad ko sa monthly na to, kasi nga nagpa-extend kami ng warranty. Sabi ko kasi kay Emma, sayang din naman kung kung maliit lang naman, kasi parang plus $2 lang ata. Pero pa syempre pag kinumpit mo yun ng matagal, mas mahal din. Pero syempre bago nga. Kaya yun, kung ako naman mag-change oil nga, so baka ma-void yung warranty, masayang lang yung binabayad ko, diba? Kaya doon na lang. Tsaka mura lang din naman, yung nagpa-change oil ako, umabot lang ako ng 140 plus tax, mas nasa 150 ganyan. Lahat-lahat na yun, filter, change oil, car wash, linis ng mga kung ano-ano dito, check ng mga kung ano-ano, yun lang. Mura lang naman siya. Parang konti lang naman din yung nadagdag. Kung halimbawa ako yung magche-change oil. Kasi kung ako magche-change oil, bibili rin ako ng langis, tatlong ganon, tas filter pa. Alam ko ang filter parang $10 ko lang ata nabili sa Canadian Tire Tapos yung langis, sabi mo na lang 20, 60, 70. Bayad ko dun sa tao 30, 100. $50 na lang. Pero although sayang din, no, $50, pero doon na ako sa syempre sa dealer ko, para at least ma-check din nila kung may problema yung sasakyan or what, di ba? Ayan, so medyo malapit na tayo, guys. Ayan. Ayan, ganito lang lagi ang namin, guys. Daily routine namin ni Emma. Pasok ko na maaga.
Kasi mauna talaga ako sa kanya eh. Hindi ko lang sure kapag dito sa bago niya is sasabay na siya sa akin. Kasi pinag-iisipan namin kung dadalhin na namin sa sakyan tapos ipapark ko dun sa tapat ng office niya. Hindi ko lang sure na hindi pa naman talaga 100% yung plano namin na yun. Tapos ako yung maglalakad. Malapit lang din naman eh. Okay din naman. Ang problema lang pag winter talaga. Kasi syempre pagka winter dito guys, mahirap maglakad talaga. Dahil sa sobrang lamig. Kaya nga naawa din ako before kay Emma. Ay, at least yun, nalampasan na ni Emma. Tapos na siya sa ganun. And yeah, ay paano eh, nakakaraos na rin naman ng konti. Konti-unti. So yun yung plano namin kapag magdadala na kami ng sasakyan. Sabay na kami papasok kasi parang 8 na rin ata yung pasok niya eh. So parehas na kami. So yun guys, mamaya ulit. Okay guys, so yun. Uy, sayang, dun yung train. Naiwan na tayo. Okay lang, marami naman yan guys. Every 5 minutes naman yun. Isa nga, hindi lang 5 minutes. Dumarating na agad. Marami naman siya guys pag ganitong maaga. Kasi nga, marami pumapasok. So, kailangan na mas maraming train. Ay, ako. Wednesday, 2 araw pa. Stampede na guys, na malapit na Stampede. Punta kami sa Sunday. Maaga kami doon para libre. May free ano kasi yun eh, pancake. So, tsaka may mga program yun guys. Yan, punta kayo. Family day yun eh, Sunday. Okay, so yun, pasok na tayo. A few inches later. Yan, so wala pa yung train guys. Maaga tayo ngayon oh. Ang kulimlim na naman oh. Tala kanina nang maligtay sa tayo ng araw. Kala ko maganda na yung weather, hindi pa pala. Sana lang wag lang mag-hail talaga. Ay, nakasakay na tayong train. Walang monitor dito eh. Nakita ko ilang minutes. Okay guys, so dito na tayo sa Sonata Station. Pasok na tayo. So, may ulit tayo guys, kwentuhan. Several song-filled hours later. Yun, oh. Dito na yung aking asawa, oh. Aga-aga niya dito guys, so wala pa atang 5 nandito na agad. Hindi ko alam. Kami, mas maaga ako sa'yo. Hindi ko alam kung pumapasok ba to, nagbubulakbul to eh. Grabe. Maaga lang ako pumapasok. Basta kasi nga flexible kami. Kung maaga ka pumasok, di maaga ka uuwi. Ikaw, fix ka eh, no? Fix Na ka. Pwede naman baguhin basta magpapaalam ka. yun. Kunyari, adjust ka, 9 to 6 ka, ganun. Pwede sa amin. So, ayan. So, maganda yung panahon, oh. Ay, hindi pala maganda panahon. Hindi, better na. Oh, pwede na rin, kahapon, oo. Grabe, parang binagyo ko kahapon. Kaya ngayon nag-rubber shoes na ako. Buti na lang allowed naman sa amin. Kasi, yan nga, starting ngayon, pati next week, kahit naka-pants kami, rubber shoes, because of the Stampede week, okay lang. Dapat cowboy, outfit. Wow, naka-boots ka sa office, nakakaya na. Hindi, ganito Basta dito pants, guys. okay lang. Pagka sa Stampede, mga naka-cowboy sila. Yes. Wala pa nga ako noon eh. Pero hindi naman kailangan. Last year nga, wala eh. Basta may protection ka lang sa init kasi super init na baby sa Ganda. Sunday. Ganda. Ganda na ng weather, 30 degrees. Pero ngayon, ano pa, makulimlim pa eh, 16. Sakto nga yung galing sa Stampede, mainit. Tsaka perfect yun kasi ang daming rides eh. Alam nga naman ulanin ka habang nagra-rides. Tama eh. Ayos yun. Oo, man. Ayun, so yan, waiting pa rin kami ng ng aming train, yung red line. Yun, nakapagpasa na ako ng 75%. Oo naman. Celebrate natin. Pero sa Friday may additional na naman akong project. Ganun talaga, baby. Dalawa kasi yun guys na project na yun. Yung ginagawa ko is yung building A. Pero yung building B niya kasi naka-mirror lang naman siya nung building A B. So pag kinapi mo naman yun na rin yun. Hindi ko naman naintindihan na yan. Basta yun. Basta yun. Oh, Basta yun. kinasok kasi ako ng boss ko kanina, yun nga, pasa ako ng 75%, then building CD 50%. Pero madali na yun. Mirror na lang yun. At least nakakaya ko. Adjust na lang konti. Oo, syempre medyo kabado ka pa. Lalo na ako, syempre di ba mag-start ako ng work, sa bagong work. Wala akong kaalam-alam masyado doon. Kaya nga, last Saturday, na-meet ko ulit yung magiging bagong boss ko at marami na tayong binabasa. Yan, parang 3 binders yung binigay niya sa akin to start. Kahit na hindi pa ako nag-uumpisa sa work ha. Basta ready lang, basa-basa lang.
Para hindi naman tayo nangangapa sa first day. Hindi, nayabang. Tara, yan na, red line. Tuloy Yan yung red natin line. mamaya. Yan yung red line. Red line. Tayo. Oo, susunduin pa pala namin si Zayu. Oo nga pala. Okay, so yun guys, ito na yung train namin. Sakay na tayo. A few inches later. Yeah, dito na tayo ulit sa Chinook Station. As always, no? Always, no? Baka nagsasawa na sila. Pero kasi, buhay Canada, ito yung araw-araw na ito buhay yung- natin. Ito yung araw-araw namin na ginagawa. Oo, hindi Pasok na sa umaga, uwi sa hapon, sundo kay Zion. Yes. Yan. Nakakapagod na nga rin guys eh. Wow. Especially pag nag-e-edit. Kasi nga, di ba, daily vlog tayo. Oo, so hindi ko nga alam kung magagampanan pa natin yan eh. Kasi nagsabi na ako kay Alwin na ako magiging busy na ako. Oo. Eh, salitan kami mag-edit kung sinong available. Hindi, minsan, kung sino yung nag-vlog, siya yung mag-edit. Oo. Pero pagdating sa mga information guys, si Emma yun. Kasi mamaya may mali akong nabura, di ba? So, yari. Kaya yun. Ay, konti na lang konti na lang yung mga tao dito Katabi ko si si Andres eh. Yan Yan, kaibigan ni Emma yun guys, lawyer din yan eh. Lawyer na siya dito. At kasama ko pa sa banda. Ay, yung Magaling, nakita magaling. mo na yung banda? May video na nun. Hindi eh. Reels lang. Oo, sa Facebook ko lang, hindi ko na share dito sa baka ma-copyright din kasi tayo. Okay. Yeah. Pero sa Sabado may tugtog ulit kami. Kasi may program ata doon sa bahay ng kaibigan ni Jason. Wala man. Ayun. Right. Tignan nyo naman, dumi na sasakyan natin. Wala eh. Laging maulan kasi kaya hindi ko pa siya mapahugasan. Pero gustong gusto ko talaga siya guys, hugasan talaga. Water crisis. Yun nga lang. May problema kasi yung water dito sa Calgary. Hindi ko pala nalock to Oo. Kalimutan ko na kanina. Nakalimutan. Lagi ko kasi guys nilalak to. So, hindi niya nakabit to. Nakalimutan ko na kanina. Buti na lang wala naman nangyari. Pero mukhang safe naman dito kasi lagi naman may mga peace officer dyan. Yung mga katabi mo. Yan. So anyway, yung update ko nga pala guys, last time kasi sa video ko regarding sa work, alam nyo ba? Extended pa tayo ng 1 week. 1 more week dito sa current employer natin dahil nakiusap pa siya muna. Kasi may nag-vacation leave eh. So, hindi naman na natin matanggihan. Syempre, para mas makatulong tayo sa current work tsaka sa diba, sa workload ng mga staff ay yan, mag-extend lang tayo ng 1 week. So buti na lang din mabait ang aking magiging employer and she's okay with that. Mag-start ako ng July 15. Niloloko ko nga siya eh. Sabi ko dapat yung rate mo, yung rate na ng kabila eh. So hindi na ako nag-demand na kasi syempre slightly above lang yung yung sahod ko dito sa new one. Since nag-request diba sila ng 1 week, dapat makompensate yun. Pero hindi ko na na-request or bringing up yun sa attention. So okay na rin yun kasi naman maganda na rin na ang samahan namin. So lang naman yun, lambing or request lang naman to extend 1 more week. So okay na yun. It won't hurt naman sa atin na mag-extend ng 1 week, 'di ba? Lalo na kung later on, 'di ba, kung may balak din tayo maging lawyer dito sa Canada. At maganda rin yung relationship natin sa mga previous employers. So matatandaan nila 'yan na naging mabuti ka rin sa kanila, greenan po yung request nila during the time na kailangan nila ng additional workforce kasi unexpected rin kasi yung pag-vacation ng isa naming staff. So okay lang 'yon, not a big deal. Hindi naman pa ako nakakapirma sa contract. So, minotify na lang na yung per verbal agreement namin na July 15 ako mag-start sa bago ko. So, yun lang naman. Pero sabi ko nga, excited na rin ako na mag-umpisa. Kaya nga sabi ko, marami na akong binabasa. Binigay na ng new employer ko yung mga assignments para matuto ako paano ba ang mga ginagawa nila sa office, paano ba nila hinahandle yung mga clients, tapos yung law governing personal injury dito sa Alberta. So, more on motor vehicle accidents, yung mga
medical malpractice or caused by negligence ng mga other persons or company. So yun yung pag-aaralan natin. So obviously, wala pa tayo talagang masyadong learning. More on basic lang tayo, concepts, kasi na-exam naman natin yan under torts din, part yung mga negligence aspect. Pero yung the entire process, yung court process, ay hindi pa natin talaga naaral. Pero I'm excited talaga na matutunan yun. So, kasama yon sa i-mentor sa akin during the articling process. Yan, i-shadow ko yung lawyer, pupunta kami sa court during the hearing, yung mga questioning, presentation of evidence. Ganun na siya. Oh. Excited ako. Actually guys, may habang na to eh. Uy, grabe ka naman. Excited ako. Excited ako sa ganun. Inaangasan ako na to eh. Uy, hindi. Basta sa mga ganung opportunities, alam niyo yun, eager to learn ako. Kaya nga siguro yun yung comment sa akin nung current employer ngayon. So, matanong din ako pag hindi ko talaga alam, magtatanong ako. Para kasi alam ko na kung paano gawin next time. Hindi ako pa-assist every time na gagawin ko yung isang bagay. Gusto ko kasi maging independent afterwards. So, kung masama magtanong pati. Oo naman, lalo na. Mahirap yung marunong-runungan ka. Oo, very dangerous yun. Yun ang mahirap. Oo, papanggap ka na magaling ka, pero diba? Lalo na kung may client involved. And yan, excited din talaga ako kasi magagamit ko yung mga kaalaman ko, although baka kinakalawang na or nakaalaman ko sa medical field yan kasi nursing background tayo. So yun, diba? Mag-start na siya in more than 1 week na lang. Kaya sabi ko, pero dapat this coming Monday na, no? This coming Monday. So sabi ko nga, 1 week won't hurt. Yan, pagbigyan natin, at least we have good relationships sa present and future employer natin. And sabi nga, di ba, kapag lilipat ka talaga ng employer, ang katagang don't burn bridges ay dapat mo tandaan. So don't burn bridges kahit naalis ka dito sa current employer mo, i-maintain mo pa rin yung good relationship mo kasi you'll never know. Baka makatransact mo sila later on, baka may kailanganin ka later on. So maintain good relationships talaga. Yan, whether personal or professional side. Ayun. Buti hindi nag-heal ngayon na to. Yan, buti na nga. Yan, kahapon ng hail. Yeah. Yan. So, baka lang talaga, yung init-lamig nagpo-form yung hail. No, hindi ko alam. I'm not a scientist. Joke lang yon. So, hindi ko alam yung nagko-cause ng hail. Pero, yan, buti na lang for the past few months or year, ay maliliit lang yung hailstorm. Ganyan lang din. Last time kasi, yun nga yung first time namin malaki, no? nakita ay parang golf ball na pwedeng makadamage talaga ng sasakyan. Alright. So yun guys, susunduin muna namin si Zion and baka later ay mag-grocery muna kami. So, kasi meron pa tayong extra card. Yan, gift card ko na $100. So tingnan namin kung ma-spend namin yon. Pero since nakagawa na kami ng vlog about it, hindi na kami mag-vlog ulit doon. So tingnan na lang namin kung saan mapunta yung $100 ng co-op. Yan, free. So I think hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat na naman sa inyong pagsama sa aming vlog for today. So sa mga bago po sa aming channel, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated rin kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you in the next one. Peace!